Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan, Ikaw po ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran. Hayaan mong malugod ka sa bawat isa po sa amin. Tanggapin mo ang aming mga papuri, ang aming mga awitan at pagsamba. Patuloy ka, Panginoon, maparangalan sa aming mga buhay. Hayaan mo na sa araw na ito muli naming maramdaman ang iyong dakilang pagsama, ang iyong dakilang pagkilos. Patuloy mong samahan ang iyong mga salita. Patuloy na ito, O Diyos, ay magbigay sa amin ng kapangyarihan, ng kalakasan at katatagan sa aming mga buhay. Hayaan mo na sa araw na ito ay patuloy naming maranasan ang pagbuhos ng iyong biyaya at pagpapala tulad ng dati mong ginagawa. Mabuting Diyos, sa iyong mga kamay, patuloy po namin inilalagay ang lahat ng magiging kaganapan at hayaan mo ang kalooban mo masunod. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumili natin ang Diyos.
natin ng Diyos, yung malakas na nakapagpili, mga kamay ay palakpak sa dakilang Diyos. Salamat po sa Panginoon at isa pong mabiyaya at pinagpalang araw sa ating lahat. Yan, mga kapatid, handa na po ba kayo? At tayo po ay magbabasa. Basahin po natin ang nasa screen, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanatay 8, talatay 16 hanggang 18. Sabay-sabay. Walang brothers and sisters, ang mabuting balita ng dakilang El Shaddai. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Kami na po tayong tumaway sa inyong mga katabi, sa bawat isa. Kaway-kaway, habang may pagkakataon pa, habang kaya mo pang gawin ang pagkaway, tumaway ka na. Ayan. Salamat po sa Panginoon. At bari na po tayong makaupo, mga kapatid. Salamat po sa biyaya ng Diyos sa buhay na patuloy niyang ibinibigay at pinapairam sa atin. Salamat po sa pagkakataon na tayo po ay patuloy na makapakinig ng kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Amen po ba? Salamat po sa Diyos sapagkat kami po ay napapagtiyagaan nyo. Kala namin ay hindi na kami makakaharap sa inyo ngayong diocesan September, no? Hindi po namin alam kung ano, pero salamat po, napapagtiyagaan niyo po ako, no, mga kapatid. At para po sa inyong kalaman, panlimang September po na po ito. At kung loloobin ng Lord, panglimang Pasko ko na sa inyo to. Dito na yata ako abutin ng pagtanda. Mga kapatid, no? Salamat, napapagtiyagaan niyo po ako, mga kapatid, no? Kaya hindi niyo po ako tatanungin kung napapagtiyagaan ko kayo. Salamat sir sa pagtiyaga sa akin. Salamat sir. Mga kapatid, no? So, kitang-kita naman, kayang-kaya pa. No? So, handa na po ba kayong makinig? Amen! Now, my dear brothers and sisters, napakaganda po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa araw na ito. At makikita niyo po, may papakilala po ako sa inyo. Kilala niyo po yan? Chewing ko po yan. Alam niyo kung sino yan? Sino makakaula? Lamang lang ng konti sa akin yan. Kitang-kita naman. Tama po ba? Pag nakikita niyo po't naririnig ang pangalan ni Thomas Edison, anong naalala niyo? Ha? Anong naalala po natin? Pakibasa niyo nga po. Ano po bang meron sa bombilya? Ano po bang meron sa ilaw? General. Ano pong meron? Pakisigaw nyo nga. Liwanag. Amen po. Thomas Edison po, the greatest American inventor, at ang isa pong markadong kanyang na-invento ay hanggang ngayon napapakinabangan po natin. Ang ilaw, mga kapatid. No? So napakaganda po ng iniambag ng taong yan sa daigdig, sa atin, at sa mga darating pang panahon. Karoon po tayo ng liwanag sa gabi. Kakaroon po tayo ng liwanag sa dilim, mga kapatid. Oh? At ang salita po ng Diyos ay ipinangangaral maging sa ating kapanahunan, mga kapatid. No? Kaya po ito ipinangangaral sapagkat
kailangan po natin ng liwanag. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa buhay po natin. Tama po ba? Sino yung nagsasabing agree siya doon? Liwanag na nagbibigay ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos. Ayan po yung isang dakilang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung si Thomas Edison, itong bumbilya hanggang ngayon napapakinabangan po natin at aminado po tayo. Yung isang araw nga lang, maghapon walang power, medyo yung iba po sa atin, medyo hindi naman pakali, hindi na tayo sanay. Kasi nga, mga kapatid, sanay tayo na merong liwanag. Sanay tayo na, mga kapatid, sa dilim ay meron tayong liwanag. Amen po ba? Tayo po, binigyan tayo ng Diyos ng liwanag sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Napakahalaga po na unawaan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, na ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, sabi diyan, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimulan ay sisilang ng liwanag, ay siya rin nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Nahayag sa mukha ng Panginoon. Ang sabi diyan, nagbigay liwanag sa aming mga isip. Mga minamahal kong mga kapatid, ang salita po pala ng Diyos, ang nagagawa nito sa buhay po natin, nagbibigay ito ng liwanag sa isipan ng bawat isa po sa atin. Nagbibigay ito ng liwanag. Sapagkat totoo po, may mga isipan na nadidimlan. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat sabi po ng salita ng Panginoon, si Satanas ay nag-aanyong anghel ng kaliwanagan. Si Satanas po ay nandaraya sa isip ng tao. Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga napakahalaga ng salita po ng Diyos, biyaya ng Diyos sa buhay po natin, na ang salita ng Diyos ay naipangaral sa atin at nang marinig natin, nagkaroon ng liwanag. Saan? Sa nadidimla nating isipan. Amen po ba? At ang salita po ng Panginoon, brothers and sisters, ay napakahalaga sa buhay po natin. Bakit? Ito po yung nagiging gabay ng bawat isa po sa atin. Sabi po dyan, Ephesians chapter 5 verse 8, dati nasa kadiliman kayo, tayo daw, nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon, mamuhay kayo ng nararapat sa mga tao na liwanagan. Dati daw po talaga ang kalalagayan po natin, tayo po ay nasa kadiliman. But the Word of God, brothers and sisters, ay narinig po natin na ipangaral po sa atin, mga minamahal. Dati, wala tayo sa liwanag, ngayon sa Panginoon na tayo. At ang sabi ng Panginoon, mamuhay kayo ng nararapat sa mga tao na liwanagan. Bakit nga naman? Siyempre, nasa liwanag ka niya. Naliwanagan ka na, kaya ang sabi ng Lord, marapat lang na tayo ay mamuhay sa liwanag. Amen po? Agree po ba kayo doon, mga kapatid? Ang hirap naman, naliwanagan ka na, nasa dilim ka pa. Di po ba? Mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon. Now, pamagat po kasi ng ating pong paksa, pakibasa niyo po, talagang maliwanag. Dapat tayong magliwanag. At talagang maliwanag. Dapat yung liwanag na meron po tayo, mga kapatid, ay talagang maliwanag. Amen po? Dapat talaga tayong magliwanag. Now, ano ang magandang nangyayari sa buhay ng isang tao na liwanagan ng salita ng Diyos? Diyan po tayo focus. Ano yung magandang nangyayari? Mapansin niyo po dyan, maganda
Natural, maganda po ang nangyayari sa taong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Sino nagsasabi rito na pangit yung nangyayari sa buhay niya nung umatid siya ng gawain? Wala. Ha? Wala kayong eh. May kausap ba ako? Tao ba yung mga kausap ko ngayon? Ha? Tingnan mo nga yung katabi mo, hawakan mo. Ha? Mga kapatid, may nangyayaring maganda sa buhay po natin. Lalo na nung maliwanagan po tayo. Ano yung nangyaring maganda nang maliwanagan po tayo ng salita ng Diyos? Sabi po dito sa binasa natin, mga kapatid, sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan. Alin daw po yung tinutukoy dyan? Yung ilawan. Saan daw inilalagay ang ilawan? Sa talagang patungan. Hindi tinatakluban o hindi inilalagay sa ilalim, kundi inilalagay sa right place. Amen. Mga kapatid, sa tamang patungan. Mga kapatid, at ang sabi doon sa binasa natin, upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Anong layunin? Bakit kailangan yung ilawan ay ilagay sa tamang lagayan? Ano daw po yung layunin? Upang makita. Di po ba? Upang makita yung liwanag. Amen. Hindi naman pwedeng nagsindi ka ng ilawan, ano pang halaga nun kung ilalagay mo rin lang sa isang lugar na walang pakinabang. Di po ba, mga kapatid? So makikita natin dito ang isang kagandahan na tayo ay naliwanagan ng salita ng Diyos. Lumalagay tayo sa tama nating dapat paglagyan. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo, siya ba ay dapat dyan sa kanyang kinalalagyan na yun? Tingin mo. The enlightened by the Word of God knows where to place himself or herself. Alam niya, alam mo dapat, naliwanagan ka ng salita ng Diyos, alam mo dapat saan ka lulugar. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Alam mo yung dapat na lugar mo. Kung saan ka lulugar. Hindi ka basta-basta pumapasok. Hindi ka basta-basta pumapapel. Yung mga tao kasing ganun eh. Mga minamahal ko mga kapatid. Masyadong confident sa sarili, pasok na lang ng pasok, basta-basta pasok. Kaya anong nangyayari minsan, mga kapatid? Pumapalpak. Ang mga Kristiyano, aware dapat po tayo dyan. Tayong mga anak ng Diyos. Anak ni El Shaddai, aware po tayo. Hindi ka basta-basta pumapasok sa isang sitwasyon. Turo ng nanay ko, mga kapatid, natatandaan ko, huwag tayong makikisali sa usapan ng mga nakakatanda. Kagandahang asal po yun. Tama po? Yung may mga nag-uusap tapos bigla kang sasabat. Wala kang namang kinalaman doon. Di mo naman naiintindihan kung anong usapan. Ang pinag-uusapan pala ay paggawa ng cake. Ang isiningit mo, paggawa ng suka. Ang layo. Di po ba? Hindi tayo dapat basta-basta pumapapel na may pakita lang natin na meron tayong alam. Mga minamahal. Amen po ba? Hindi tayo basta-basta pumapasok. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka basta-basta pumapasok sa isang sitwasyon. Yan yung dapat nating ginagawa, mga kapatid. Dapat minsan pinag-aaralan po natin yung lahat ng mga bagay-bagay sa buhay po natin. Amen. At hindi makikita po natin dito, brothers and sisters, na kung saan, no?
kikita natin na tinawag po tayo ng Diyos para magbigay ng liwanag. Naniniwala ka ba dyan? Tinawag ka ng Diyos para magbigay ng liwanag. Tingnan nyo, mga kapatid, may mga tao po na hindi pinag-aaralan, o sige, bigyan na natin ng katarungan na gustong makatulong. Halimbawa, di ba, sa fraternity, tingnan ninyo, sa fraternity, mga kapatid, di ba wala namang kinalaman yung isang miyembro ng fraternity kapag may away, yung isang miyembro nila, nakasamahan nila sa fraternity, ano yun? Sama-sama yun, tulong-tulong. Ba't wala namang kaalam-alam yung ibang members ng fraternity kung ano yung naging gulo, kung ano yung naging gusot. Di po ba? Minsan nangyayari din po yan sa gawain ng Panginoon, mga minamahal. Sa politika, ganun din. Dahil kapartido kita, dapat sumama ka sa akin. Mali o tama man yung pinaglalaban ko. Kasi kapartido kita. Hindi tayo basta-basta, mga kapatid, pumapasok sa isang sitwasyon. Dapat lumalagay tayo sa tama. Dapat lumalagay tayo sa mabuti. Mga minamahal kong mga kapatid, tingnan nyo, may mga taong gumagarantor ng utang. May kaibigan siya na lalapit sa kanya, Mare, pare, o ano yun? Kailangan ko talaga ng pang tuition ni Junior ng inaanak mo. Gagamitin pa yun. Di ba? Sasabihin niya, pwede bang makahiram sa'yo? Alam niya talagang walang pera. Mga kapatid, pero ginamit lang yun, yung salitang yun. At sasabihin niya, ay, wala akong mari rin kami, daming gastusan namin ngayon. Anong gagawin? Mari, baka naman ihanap mo ako ng may mahiraman. Kahit may tubo. Kahit 20%. Wow! Sige, babayaran ko agad. Kailangan ko lang. Ikaw naman, bait-bait mo. Sasabihin pa, di ba, ang mga anak ni Elsaday nagtutulungan. Tama po ba yun? Ang mga anak ni Elsaday nagtutulungan? Tama po ba yun? Tama naman yun. Pero kung mali na, mag-isip-isip ka. Nung nagtatrabaho po ako sa pabrika sa Alabang, sa isang printing press, noon, bago lang ako, siyempre pakikisama, mga kapatid, tandang-tanda ko, itong mga kasama ko, lumalapit sa akin, ng babae. Tapos may pinapipirmahan sa akin. Yung palang pinapipirmahan nila sa akin, hindi ko alam nung una, mga kapatid, pag-garantor kasi magkakas-advance sila. Buti naman walang tumakas. Kasi, natural, garantor ka, pag hindi nakabayad, yung taong nangutang, mga kapatid, may sagutin sa utang, ikaw ang magbabayad. Nangyayari po yan sa buhay po natin. Mga minamahal kong mga kapatid, laging itong sinasabi ko sa mga taong nakakausap ko, nagtatanong tungkol sa pangungutang. Mga kapatid, ang sabi ko sa kanila, hanggat hindi buhay ang nakataya dyan. Kasi may mga tao nga ginagamit yung ikapu Gagamitin ko muna yung ikapu ko kasi kailangan ko. Oy, brothers, sisters, tandaan nyo, sa Diyos yan. Gamitin mo man yan, dodoblein mo yan sa susunod. Kung 10% yan, sa susunod, pag binayaran mo, 20% may ibibigay sa Panginoon. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Kasi nga hindi mo dapat galawin yan. Pero, ang paggalaw ng mga bagay na hindi sa atin, mga kapatid, yan po ay pag-iisipan po natin. Dapat alam natin kung kailan natin gagamitin. Kung buhay ay nakataya, naiintindihan ka pa. Ba't kung hindi, bakit ka nangungutang? Ibibili ko lang ng cellphone. Kahit may patubuan. Di po ba? Bibili ko lang kasi ng kasi naiingit ako sa kapitbahay ko, laki-laki ng TV nila kailangan ko rin, mas malaki. Kung sa luho, kayabangan, dapat nag-isip ka. Tama, mabuti ang pagtulong, pero kung mali ang layunin at paggagamitan, pag-isipan ko na. Amen.
Mga minamahal kong mga kapatid. Di ba? May mga nababalitaan nga po tayo. Ewan ko kung nakakabalita kayo. Minsan, gustong tumulong. Aawat sa away. Wala siyang kinalaman. At sasaksakin yung kaaway. Ang nasaksak, sino? Yung umawat. Kaya huwag kang basta-basta papasok. Minsan, nagigigdaan yun dahil ng kapahamakan. Amen po ba? Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga, ang isang Kristiyano, ang isang taong naliwanagan ng salita po ng Diyos, mga kapatid, tinawag ka ng Diyos para ano? Para magbigay ng liwanag. Nakakita na po kayo ng gamo-gamo? Yung gamo-gamo pala, langgam. Ha? Kagabi ko lang nalaman. Ang tagal ko na sa mundo. Kagabi ko lang nalaman yung gamo-gamo, langgam. Tama ba ako? Nagbasa ako eh. Mga kapatid. No? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mga kapatid, ang layo niya sa gamo-gamo. Tingnan niyo, ang daming gamo-gamo oh. Di po ba nakikita nyo? Ha? Ito hindi nyo nakikita, yun na yung salita, gamo-gamo. Mga kapatid, yung gamo-gamo, kapag may nakitang ilaw, lumalayo sila, lumalapit. Lumalapit. Di po ba? Yung gamo-gamo, nilalapitan nila, hinahanap nila talaga yung liwanag. Bagamat yung liwanag, namamatay sila doon. Napapahamak sila. Di po ba? Pero ang point dito, mga minamahal kong mga kapatid, yung gamo-gamo talagang lumalapit sa liwanag. Lumalapit po sila sa liwanag. Mga minamahal kong mga kapatid. Nakuha niyo po? Ha? Napakainam na maunawaan po natin na ang Panginoong Diyos ay liwanag, siyang ilaw. Yung mga tao pong lalapit sa Panginoon, tatanggap ng kanyang mga salita, hindi po mapapahamak. Maliligtas na. Di po ba? Kaya nga, mga minamahal, tinawag po tayo ng Diyos para magbigay tayo ng liwanag. Amen. Tinawag po tayo ng Diyos para magbigay po tayo. Kasi yung liwanag, nakakaano po yan? Attract. Pag bibigay ka ng liwanag, nakikita ng tao yung liwanag sa buhay mo, ikita ng tao, nabubuhay ka, namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos, ano mangyayari? Ma-attract sila, ma-impress po sila. Makukuha natin yung, ano nila, attention nila. Katulad ng gamo-gamo. Nakukuha ng ilaw, ng liwanag ng ilaw, yung attention ng gamo-gamo. Kaya lumalapit yung gamo-gamo sa ilaw. Dapat ganun din tayo, nakakapag-attract tayo, mga minamahal na mga tao sa paligid po natin. Dahil sa liwanag na nakikita nila sa buhay natin. Amen. E paano kung nakasimangot ka lagi? Ma-attract kaya sila? Hindi. Di po ba? Mga kapatid. So, napakahalaga po naman. Ang ilaw po, tayo tinawag po ng Diyos, makapagbigay tayo ng ilaw para makahawa tayo. Makahawa. Amen? Di lang maka-attract, makahawa, at makapagbigay ng ano? Ha? Pag nakakita kayo ng liwanag, nasa dilim kayo, ang tagal-tagal ng dilim, lakad mo 30 minutes, kinakabahan ka na, saan kaya rito may liwanag? Di po ba? Tapos yung cellphone mo lang ginagamit mo, palobat na, anong nasa isip mo? Ha? Tatakot ka. Pero nung makakita ka ng liwanag, anong nangyayari? Lumalakas ang loob. Kakaroon ka ng tapang at nangigit ng pag-asa.
ibig sabihin? Brothers and sisters, tayo na naliwanagan ng salita ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos para magbigay ng liwanag. Maka-attract tayo ng mga taong nasa kadiliman na madala natin sa Panginoon. Makahawa tayo, mahawa natin sila ng liwanag na meron po tayo at makapagbigay tayo ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. So yun ang tawag sa atin ng Diyos. Makapagbigay tayo ng liwanag. Dapat nating malaman na dapat mangibabaw ang liwanag sa buhay po natin. Dapat ang liwanag ang mangibabaw sa atin. Amen. Liwanag po ba kayo dyan? Dapat mangibabaw yung liwanag mo, na kapatid. Sabi dyan, huwag kang pumayag na mapatay ng dilim ang liwanag na meron ka. Huwag na wag. Huwag tayong papayag, mga minamahal kong mga kapatid. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag na huwag kang papayag na madaig ng kadiliman. Amen. Purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid. Glory to God. No? So, yan po, mga minamahal, na dapat maunawaan po natin na dapat magibabaw ang liwanag. Bakit? Ha? Dapat madaig natin ang dilim. At yung liwanag na meron sa atin, hindi dapat mapatayo ng dilim. Hindi ka dapat matalo ng masama. Amen po? Kasi nga sabi ng salita ng Panginoon, mas malakas, mas makapangyarihan ang Espiritu na sumasa atin. Minsan, makarinig lang tayo ng balita, talo tayo eh. Tagal mo na sa gawain, dami mo nang narinig na Word of God. Pero makarinig ka lang ng konting balita, talo ka na. Nanginginig ka na, natatakot ka na. Naglalaro na sa isip mo kung ano-ano. Marinig mo lahat ng negosyo ngayon, bagsak. Yung malalakas na negosyo ngayon, bagsak mga kapatid. Yung unang taon ng pandemic, okay pa eh. Pero ngayon, lalo na, mga minamahal, ang daming bumagsak. Halos lahat. Walang natira. Yung iba, naghihingalo. Buti, nagbuhay pa. Pero naghihingalo. Yung iba talaga, hindi makasurvive. Sabihin natin, ano na nangyayaring to? Yung kapitbahay ko, fully vaccinated, ang lakas-lakas pa ng vaccine, pero nagkasakit pa. May namatay pa. Kaya nung magpapabaksin ka, may nervous ka na, taas ng dugo mo. Kaya hindi ka tinurukan. Bakit? High blood. Sunod ka lang. Nadadaig tayo. Hindi ka dapat madaig ng dilim. Dapat tayong nasa liwanag, tayong mga naliwanagan ang dumadaig sa dilim. Amen? Amen po ba? Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya yan ang dapat natin maunawaan, mga minamahal. Huwag tayong papayag na mapatay ng dilim ang liwanag na meron sa buhay po natin, mga kapatid. Alagaan mo na yung liwanag na yan. Kung asawa mo man ang gustong pumatay ng liwanag na merong ka, patayin mo yung dilim. Hindi ko sinabing patayin yung asawa nyo. Daigin nyo. Mga kapatid. Di mo ba? Yung kapitbahay mo, gustong patayin yung liwanag mo, patayin mo yung dilim. Liwanagan mo. Ikalawa, brothers and sisters, the enlightened by the Word of God no longer returns to darkness.
Ang taong naliwanagan ng salita ng Diyos ay hindi na bumabalik saan? Sa dilim. Hindi na tayo dapat bumabalik sa dilim, mga kapatid. Dati, tanong mo nga sa katabi mo, bulag ka ba? Alam niyo, sa totoo lang, ewan ko, alam niyo, tayo parang mga bulag noon. Lahat tayo bulag. Bakit? May bumulag. Ang bulag po ba nakakikita? Hindi. Sino nagsasabing nakakita? Hindi bulag yun. Ang bulag, hindi nakakita. Madilim ang paligid. Walang ningning. Walang liwanag. Bulag nga eh. Ganyan ang kalalagayan po natin, mga kapatid. Bakit po? Anong sabi ng salita ng Panginoon? 2 Corinthians chapter 4 verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sino yung Diyos ng daigdig na ito? Si Satanas. Ano daw ang ginawa ni Satanas? Sa isipan natin, binulag tayo. Kaya dati kang bulag. Di ba minsan sasabihin ng crush mo, bulag ka ba? Sasabihin ng crush mo, hindi mo nakikita kagandahan ko? Di ba? Bulag ka nga. Nandito na ako. Iba ba ang hinahanap mo? Di po ba? Marami sa atin binulag ng dyablo. Andiyan na ang Panginoon, pero hindi natin pinapansin ng Diyos. Nandiyan na yung salita ng Diyos, pero hindi natin pinakikinggan ang salita ng Diyos. Kasi nga, bulag ka. Bulag tayong lahat, mga minamahal. Sino nang bulag sa atin? Diyos ng daigdig na ito. Sino yung Diyos ng daigdig na ito? Si Satanas. Sila'y binulag nito. O bakit daw? Bakit daw tayo binulag? Upang, pakibasa niyo nga po, upang hindi nila makita ng mabuting balita. Binulag tayo kay Satanas. Bakit daw po? Upang din natin makita ang kahalagahan. Ibig sabihin niyan ang kahalagahan ng mabuting balita. Natural, kapag hindi mo nakikita yung kahalagahan ng isang bagay, papansinin mo ba yun? Hindi. Kaya nung napansin natin ang salita ng Diyos, sabihin ko sana ang salita ng Word of God. Hindi natin pinapansin dati. Kasi bakit? Walang importansya sa atin eh. Walang dating sa atin. Kasi nga, binulag tayo ng dyablo. Amen? Amen po? Tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kanyo, yan po yung kalalagayan natin. Dati tayong mga bulag, mga kapatid. Sabi ng John chapter 3 verse 19 to 20, hinatulan sila. Sino yung mga hinatulan? Yung mga hindi pinansin ng Panginoon. Yung walang pakialam sa salita ng Diyos. Bakit daw? Sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Sino yung ilaw? Ang Panginoong Hesus. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim. Kita nyo ha? Naparito na yung ilaw, si Jesus, pero ang response ng tao, inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag. Bakit daw po? Mas inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag. Bakit daw? Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ayaw nilang umalis sa kanilang gawang masama. May mga taong ayaw umalis sa kasalanan. Kaya nariyan ang Panginoon, nagpapapansin na ang Panginoon. Mga kapatid, hindi pa natin mapansin. Why? Brothers and sisters, kasi mas gusto natin saan? Sa gawang masama, sa kasalanan, sa madilim na buhay. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. Kita niyo na yan ha?
Ang mga taong gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Kita niyo yan, mga kapatid. May mga tao talagang ganyan. Kaya ikita mo talaga yung epekto ng pagbulag ng dyablo sa buhay ng isang tao, sa isip at puso ng isang tao. Yan po. May mga tao talagang kahit anong pangaral mo, sadyang matigas ang ulo. Kahit anong pangaral mo, sadyang matigas ang puso, ang kalooban. Yung bang parang manhid na? Bakit? Ayaw ka nang pakinggan. Kahit anong gaganda ng salita mo, hindi na nakikinig. Bakit? Kasi nga, bulag. Ayaw sa mabuti. Saan niya gusto? Mga kapatid, sa gawang masama. Pananatili sa kasalanan. Yun yung kalalagayan ng tao, mga minamahal kong mga kapatid, na matindi. Hatulan ng Diyos yung mga taong ganyan pagdating ng panahon. Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga ayaw ng Diyos na tayo hatulan eh. Kaya ang salita niya, ipinapangaral hanggang ngayon sa atin. Kasi nga, ayaw niya na tayo ay maparusahan. Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ayaw kang maparusahan ng Panginoon. Palagpakan natin ang Diyos. Ang nasa liwanag, namumuhay po sa liwanag. Nakukuha niyo po? Nasa liwanag ka na, mamuhay ka sa liwanag. Hindi ka na dapat bumalik sa dilim. Sabi ng Panginoon in John chapter 8 verse 12, "Bakong ilaw ng sanlibutan ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Kita niyo po yun, ha? Ang nasa liwanag ay namumuhay sa liwanag. Bakit? Di nalalakad sa kadiliman. Maliwanag po yun. Bilang mga believers ng Panginoon, mga kapatid, tinanggap na natin yung ilaw, yung liwanag. Hindi na tayo dapat namumuhay sa liwanag. May ilaw ka na eh. May liwanag ka na eh. Kaya nga sabi dyan, di nalalakad sa kadiliman. Naunawaan po natin, mga kapatid, na ang tanong, saan ka bang panig? Palagay mo ngayon, dapat mamuhay tayo sa liwanag, tumanggap tayo ng liwanag. Palagay mo ngayon, sarili mo, saan ka panig? Liwanag. Sure ka? Yung iba nag-aalangan eh. Giisip, nasa liwanag na ba talaga ako? Nasa dilim pa rin ako. Brother, nasa gitna lang ako. Yun, problema. Diba? Mas maganda pa nga, nasa dilim ka eh. Kasi pagkakataon ka pang magbago. Pero yung kaliwa, nasa liwanag. Yung kanan, nasa dilim. Hirap nun. Hindi na magbabago yun. Amen? Dapat nasa liwanag tayo. Kasi yun nga eh. Tinanggap mo na yung liwanag. Tinanggap na natin yung liwanag. Natural, dapat namumuhay tayo sa liwanag. Kaya nasa panig tayo dapat ng liwanag. Kayong lahat ay kabilang sa panig. Tingnan nyo ha. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan. Unang araw, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Saan daw tayo dapat panig? Sa panig ng kaliwanagan. Ng liwanag. Yun tayo dapat, mga minamahal kong mga kapatid. Panig tayo dapat sa liwanag. Hindi ka dapat panig sa malabo. Di po ba? Mga minamahal, dapat panig tayo sa liwanag kasi yun ang dapat sa mga taong naliwanagan. Amen. Ha? Mga kapatid, pakibasa niyo nga po.
Tagalog niyan? Ha? Mga kapatid. Ang sabi po dyan, mas mainam daw po yung maganda yung pakikitungo mo, pag-treat mo sa isang tao, ayusin daw po natin yon. Kaysa naman, post tayo ng post sa social media natin, mga kapatid, nang hindi naman natin pinapractice yung pinupost natin. Pati ako tinamaan dyan eh. Ewan ko kung amin ka. Di po ba? Tama naman yun eh. Walang masama dyan. Paalala nga sa atin yan eh. Post tayo ng post. Pero yung pinopost naman natin, hindi natin ginagawa, mas maganda pa raw yun. Kaya mas mainam pa raw yung makitungo ka sa tao, tratuhin mong tao, yung kapwa-tao, ayusin mo yung pakikisama mo sa isang tao. Pakikisama, Brad, nakikisama nga ako eh. Pwede kang nakisama na mali ka sa pakikisama. Mali yung ginagawa mo. Mga kapatid, no, tandaan natin, nasa liwanag tayo. Amen? Tumanggap na tayo ng liwanag. Pwede tayong makisama, pwede tayong makipagkaibigan, basta sa tama ang ginagawa. Pero hindi ka dapat nakikisama, mga kapatid, kung malabo. Ha? Mga kapatid, mga kaibigan ko sila, brate. Kaibigan mo nga eh, kung mali naman yung ginagawa, kung drug addict naman yung mga yan. Di po ba? Wala ka bang kaibigan na hindi drug addict? Brad, ganyan yung buhay nila eh. Yung nga eh. Ikaw nga ang maging liwanag sa dilim. Daigin mo ng liwanag mo yung mga taong nasa paligid mo na nasa dilim. Amen. Huwag kang padaig, huwag kang papayag na mapatay nila yung liwanag na meron ka. Brothers and sisters, kaya nga makikita natin dito, maiintindihan po natin dito, tinawag ka ng Diyos to share yung liwanag sa buhay mo. Amen, mga kapatid. No? Kaya, yan. Yung taong naliwanagan, hindi na dapat bumalik sa dilim, hindi na dapat nabubuhay sa kadiliman, wala ka na dapat tinatago. Baka may mga tinatago pa kayo yan. Secret. Sabi ni Sister Menda, charot. Charot ka lang ha. May tinatago ka. Aminin. Wala na tayo dapat ganun. Mga kapatid. Si Brother Sani, bilib ako, walang itinatago sa atin. Ewan mo lang. Wala ka dapat tinatago. Kasi yung buhay natin dapat bilang Kristiyano, nakalantad nga eh. Nakalagay ka sa tamang lagayan, nakikita ng lahat yung liwanag mo. Nakuha niyo po ibig kong sabihin, mga minamahal, wala tayong hidden agenda na hindi mabuti. Si Herodes, sa Matthew chapter 2, verse 8, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kapatid, mababasa niyo po doon, yung tatlong mago, nabalitaan nilang, nakita nila na pinanganak na si Jesus, anong ginawa nila? Pumunta sila sa Bethlehem. Di po ba? Naglakbay po sila. At nag-courtesy call kay Herodes. Nung magkausap po sila ni Herodes, itong tatlong hari na ito, nung magpaalam, sabi ni Herodes, nagbiling siya sa Matthew chapter 2, verse 8. Pag nakita ninyong sanggol, bumalik kayo at balitaan ninyo ako para ako man makasamba din. Wow! Itong tatlong haring ito, ang layo ng pinanggalingan. Pwede naman sabihin ni Herodes, teka lang, magbibihis lang ako, sasama ako. Pero sabi niya, pag nakita niyo yung sanggol,
bumalik kayo sa akin, balitaan niyo ako para makasamba rin ako. Pero sa totoo lang, yung mga sumunod na mga talata, mga kapatid, anong ginawa ni Herodes sa mga sanggol na kaedad ni Jesus? Pinapatay ang lahat ng sanggol na lalaki ng panahon na yun. Di po ba? Minsan kasi, may magagandang salita na itinatago tayo, pero may hidden agenda. May sekreto tayo na hindi mabuti, na hindi maganda. Nagkakatalupuyan sa motibo, nagkakatalupuyan sa intensyon. Bakit mo ba sinabi ang isang salita? Ano ang motibo mo? Ano ang intention mo? Di po ba? Nagkakatalupuyan. Ano yung intention? Ano yung motibo ni Herodes? Mga kapatid, para matiyak niya na ipinanganak na nga si Jesus, at pag natiyak niya na ipinanganak at alam niya na yung location ni Jesus, kanya nang mapakatay sa Jesus. Di po ba? Imagine, si Herodes ay nagtangka na patayin ang ilaw. At may mga taong ganun sa ating panahon, mga kapatid, na nagtatangka na patayin yung liwanag, na nagtatangkang patayin ang ilaw sa buhay mo, kaya wag kang patayan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kahit asawa mo yan eh, pag nagtangka yan na patayin yung ilaw, liwanag sa buhay mo, patayin mo yung dilim. Amen po? Amen po ba? Baka naman literal na isipin nyo, patayin ko raw eh. Tapos ako ang ituro ninyo sa pulis, sa investigador. Nakakapatay, hindi naman. Ibig sabihin, talunin yun. Huwag kang papayag. Na yung liwanag na meron ka, yung dilim ang mamayagi na ngayon mapalitan ka ng dilim. Sama na lang, ay asawa ko to eh. Sabi magpasakop eh. O pares kayong namumuhay na ngayon sa dilim. Iba yung interpretation. Di mo ba? Dapat yung asawa mo nasa dilim, hatakin mo. Di mo ba? Hatakin mo, kaladkarin mo. Yung asawa mo. Matigas ulo eh. Matigas ang ulo. Ang gagawin natin dyan, ipag-pray natin. Amen. Palaparan natin ng Lord. Ibig sabihin lang, huwag tayong baga sa ano, gusto mo silang akayin sa liwanag, pero huwag ka namang violente. Amen? No? Huwag natin daanin sa dahas. Ang tigas-tigas ang ulo mo, sabi ko sa'yo, mag-alis siya na ikali ka rito! Huwag namang ganoon, mga kapatid. Pag nagkasakit, yung isang kapitbahay mo, ang sabi ko sa inyo eh, sumama kayo sa akin sa El Shaddai eh. Ayan mo rin nangyayari sa buhay ninyo. Ay, palagay ka sasama yung mga yan? Mga kapatid? Hindi. Di po ba? Ay, ang sabi sa inyo eh, kinubin ka tuloy. Kasi umalis ka sa gawain. Di po ba? No. Hindi po ganun. Hindi ka makakaakay ng ganun. At hindi gawain nyo ng mga taong nasa liwanag. Amen? No? Purihin po natin ang Panginoon. So, brothers and sisters, wala tayong dapat na tinatago, mga kapatid, sa buhay po natin. Amen? No? Na kung saan sabi nga ng Panginoon sa mga Pariseo at mga Eskriba, kayong mga Pariseo, kayong mga Eskriba, para kayong mga pinaputing nicho. Magna-November 1 na naman. Yung asawa mo, dalawin mo. Ha? Pinakinis, pinaputi sa labas, pero ang loob, bulok. Anong ibig sabihin nun? Wala kang tinatagong hidden agenda sa buhay mo, hindi ka nabubuhay saan? Saan? Sa kaplastikan. Para makuha nyo kaagad. Pag nasa gawain ng bait, pag nasa bahay, sungit.
Di po ba? Di dapat. Dapat kung ano yung private life natin, ganun din tayo sa public life natin. Amen? Ang bait mo dito, ang sipag mo, pero sa bahay tamad. Sumbong ka ng nanay mo, ay naku yan si ano, brother, naku, napakatamad yan sa bahay. Eh sabihin ko ng sister, bakit dito ang sipag-sipag? Dapat kung masipag ka sa gawain, masipag ka rin sa bahay. Kung malambing ka sa gawain, malambing ka rin sa bahay. Wala kang tinatago. Kasi naliwanagan ka naman. Amen po? Nakukuha niyo kung ibig ko sabihin, mga kapatid? No? Sabihin mo sa katabi mo, wala kang dapat tinatago. Parang bukas na tindahan ang buhay natin sa iba. Na nakikita nila pawang magaganda at mabubuting bagay. Amen. Mga kapatid, binuksan mo nga yung buhay mo pero hindi naman maganda at mabuting bagay nakikita. Wala rin po yun. No? Doon tayo sa mga taong naliwanagan, mga kapatid. Ano yung nakikita niyo yan? Ang ganda, no? Sala. Parang ganyan sala niya Sister Queenie, ah. Hindi naman. Mas Kulay maganda brown. yung inyo. Kulay brown yung ano. Ha? May kilala kayong ganyan? May mga taong ganyan, mga kapatid, ang sipag-sipag magiging sorry. Nanay, mama, mami, daddy, hindi na po ako uulit, ha. Aba, pagkatalikod mo pa lang, may ginawa na naman. Ang sipag humingi ng sorry. Pero ang tamad, magbago. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo, ikaw ba yun? Dapat masipag tayong mag-sorry, masipag din tayong magbago. Kasi totoo naman magkakamali tayo. Hihingi tayo ng sorry. Pero yung pagkakamali natin, hindi na natin ulit-ulitin pa. Sorry ka ng sorry. Pero hindi naman nagbabago. Walang kwenta. Sabi nga ni Sister James kanina, kung nakikinig po kayo, di po ba? Mga kapatid, kailangan ng pagbabago. Kaya sa darating na May 2022, kailangan natin ng pagbabago. Si Brother Doy ang iboto. Di po ba? Nakukuha nyo ang ibig ko sabihin, mga kapatid? So dapat, brothers and sisters, yung attitude natin, ayusin po natin. Kasi naliwanagan ka na eh. Ikatlo, panghuli, the enlightened by the word of God will surely always be blessed. Wala po kayo dyan? Ang tao pong naliwanagan ng salita po ng Diyos, tiyak, lagi pagpapalain ng Diyos. Kahit hindi ko na sabihin pumalakpak, no? Pumapalakpak talaga pag may sinabing pagpapalain. Automatic eh! Pero kanina, hirap pa ako magpapalakpak eh. Dapat pala dito, sikreto pala dito, lagi may pagpapalain kayo ng Diyos. Di ko ba nga kapatid? No? Ang sabi ng binasa po natin, kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Tayo nyo ha, ginuhitan ko po yan. Pagbutihin. Ang alin daw? Ang pakikinig. Ibig sabihin yan, mahalaga talaga ang pakikinig. Pagbutihin eh. Di po ba? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. At yung wala na inaakala niyang meron siya, kukunin pa sa kanya. Pansinin niyo po, mga kapatid. Ang sabi diyan, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Para ang mayroon ay bibigyan pa.
Tumutukoy po yan kanino? Yung bibigyan pa. Meron ka na nga, bibigyan ka pa. Tumutukoy yan kanino? Para sa mga taong talagang nakikinig. Tama po? Nakikinig po ba kayo? Itatanggapin natin yan. Yung meron ka, dadagdagan pa ni Isip. No? Mga kapatid, bakit po? Kasi nga po, mga kapatid, ang Diyos ang nagdadagdag. Sabihin nyo nga po, isigaw, 1, 2, 3. Ang Diyos ang magdadagdag. Ang hihina eh. Hindi rinig sa, saan ba nakakarating yan? Sister Queenie. Hindi rinig sa Japan. 1, 2, 3. Ang Diyos ang magdadagdag. Ang Diyos po ang magdadagdag. Wala po kayo doon? Sino yung dadagdagan? Ano po ba yung mga nakikinig? Yun pala. Ang Diyos ang nagdadagdag. Meron ka na, tataka ka pa, binibless ka pa ng Lord. Parang gusto mo nang sabihin, Lord, yung iba naman. Wala kang magagawa. Ganun talaga yun eh. Ang Diyos ang nagdadagdag sa mga taong karapat-dapat. Bakit sila naging karapat-dapat? Dahil mabuti silang tagapakinig. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, ang susi, nakikinig. Sino ba yung nakikinig? Mga kapatid, ibig sabihin niya, hindi lang siya nakikinig, na literal na nakikinig, kundi yung kanyang napapakinggan, nagiging liwanag sa buhay niya, nagiging buhay niya, nakikita sa buhay niya, tiyak pag ganun po tayo, yung bagay na meron ka ngayon, dadagdagan pa ng Diyos sa buhay niya. Amen. Mga kapatid, ang Diyos po ang magdadagdag. Mga kapatid, makita po natin dyan, kontrolado ng Diyos. Ang alin? Ang blessing sa buhay natin. Kontrolado niya. Sabi ko nga nung nakarang Sabado kung gusto kang pagpalain ng Diyos, pagpapalain ka. Walang makakapigil nun. Kasi sa kamay niya nanggagaling ang lahat ng yan. Siya ang releasing officer ng blessing, mga kapatid. Siya ang pumipirma pa nga dyan O eto na, kay Linda, tanggapin mo na yan, pirmado na. Ayan na kay Queenie, pinirma na ng Diyos. Di po ba? Sino pa? Sister Jessie. Sister Jessie, pinirma na ng Diyos. Sister Helen, Banikid, pinirma na ng Diyos ang blessing. Sister Maria. Release na Mariel, lahat ng naririto, Sister Flo. Wala kayo? Bakit ganyan pa ang mukha niya? Hindi pa kayo masaya. Pirmado na Pirmado na raw. Di mo ba? Tatanggapin na. At sa totoo lang, sabi ng isang mangangaral na napakinggan ko, hindi ko na sasabihin. Ang sabi niya, sa totoo lang, hindi na tayo dapat humihingi Bakit? Nakahanda na lahat ng bagay. Anong gagawin na lang natin? Claim it. Claim it! Ano yung kailangan mo ngayon? Tanghilingin mo na yan, angkinin mo na yan, ideklara mo na yan. Lalo na, kung ikaw ay mabuting nakikinig at nagsasabuhay, nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kasi dadagdagan ng Diyos ang mga taong karapat-dapat. Amen po? Niwala kayo doon? Mga kapatid? Patutunayan ko sa inyong kontrolado ng Diyos ang blessing. Tingnan ninyo. Pakibasa niyo.
guhit? Maaaring. Anong ibig sabihin ng maaaring? Pwede. Posible. But hindi rin posible. Ibig sabihin lang yan, gusto kong ipakita sa inyo dyan, nasa control talaga ng Diyos, maaari. Pag ginusto niya, mangyayari. Maaaring ipinit ang langit, di papatak ang ulan. Maaaring magpadala ng salot, ng kubit. Di po ba? Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, lalaganap. Akala natin tapos na, pero meron pa. Kontrolado ng Diyos lahat ng bagay. Ang COVID, Delta variant, kontrolado ng Diyos yan. Niwala po kayo, mga kapatid? Possible lahat sa Diyos. Kaya nga siya ang Diyos ng mga posible. Di po ba, mga kapatid? Sabi doon, sa verse 14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Kita nyo ha? May dumating man kamalasan, may dumating man dilubyo, may dumating man salot, may dumating man COVID, may dumating man problema, may dumating man kakulangan, meron man dumating na sakit karamdaman, mga kapatid, Diyos ang kumokontrol ng lahat ng bagay. Sabi na sa verse 14 ng 2 Chronicle chapter 7 verse 13 to 14, ngunit sa sandali, pag ang taong ito na dumaranas ng hirap ng problema ng pagsubok, sa sandali, ang bayang ito na aking pinili, ano daw? Magpakumbaba. Mahalaga yun. Magpakumbaba. Huwag tayong magmamataas sa Diyos. Parang may kwento po niya, yung narinig niyo na siguro to, hindi ko alam, magkukwento ko ulit. Gusto niyo po? Yung hangin at araw. Narinig niyo po ba yan? Yung hangin masyadong nagyayabang. Sabi niya, lagi niyang hinahamon si araw, lagi niyang binubuli. Si araw lang naman, tahimik. Sabi niya, isang araw, sabi ni hangin kay araw, araw! Tingnan, nakikita mo yung taong yan na naglalakad, naka-jacket. Ha? Parang si JR yun eh, sabi eh. Di mo ba? Kapatid, sabi ni Hangin, gusto mo sa lakas ko, hubarin ng tao niya yung jacket niya. Gusto mo, paligsahan tayo kung sino makapagpapahubad sa jacket ng mamang niya. Siguro, si Araw, na na rin, sige, okay na. Bumanat na si Hangin. Lakas ng hangin. Halos matanggal yung pustiso ni Hangin. Sa lakas. Mga kapatid, no? Talagang tinodo ni Hangin yung pag-ihip ng hangin niya, pero yung mama na naka-jacket, lalo niyang sinarangan niya yung jacket eh. Yung botones, hindi katulad ng suot ko, hindi ko na maisara oh. Mga kapatid, di lumong-lumo si hangin. Hindi niya napahubad ng jacket yung mama. Ito na si Araw, mga kapatid. Simple lang si Araw. Hindi siya maingay, hindi siya kumikibo. Ginawa lang ni Araw, sumikat siyang konti, sikatan yung mukha ng mama, di pa nga siya talagang matinding sikat, simple lang. Yung mama, anong ginawa ng mama? Inubad yung jacket niya at ginawa niyang pamando. Sino nakapagpahubad sa jacket ng mama? Si Hangin, si Araw. Panalo si Araw. Kaya minsan, mga kapatid, pag tayo masyadong mayabang sa kakayanan na meron tayo. Hindi ba? Brother Sunny, huwag mong pagyayabang. Alam ko naman hindi mayabang si Brother Sunny. Yung kanyang nalalaman sa pagiging nurse.
ako, nurse ako eh. Taray nito. Di mo ba sabihin? Kung anong meron ka, anong lakas mo, anong meron ka, anong talino mo, huwag na huwag mong ipaglayo. Lalo sa Diyos. Ang kailangan lang natin magpakumbaba. Amen. Magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ang Diyos at taligdan ang kanyang kasalanan. Ang ating kasalanan. Yun lang. Gusto mong i-bless ng Lord? Liwanag ng salita niya, narinig mo, dumating. Gusto mong i-bless? Magpakumbaba kang tanggapin yun. Lord, hanapin mo yung kanyang kalooban. Kaya nga, seek ye first eh. Bago ka pagpalain ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, kapag ginawa daw po natin yan, ang gagawin niya, diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko. Ibabalik. At ang pagbalik ng Diyos, hindi lang basta pagbabalik. Mga kapatid, sabi nga ng salita ng Diyos, ibabalik niya na ano? Siksik? Liglig? Nagtayo tayong lahat, mga kapatid. Sining gusto na ibalik ng Diyos yung mga bagay na nawala sa buhay niya, ng siksik, liglig at umaapaw? Mga minamahal, kaya po ng Diyos na kontrolin ang blessing sa buhay natin at hindi natin tanggapin pansamantala ngayon. Subalit, kaya rin ng Diyos na ibigay iyan automatically, immediately, kung kailangan na po natin at nakita ng karapat-dapat ka ng pagpalain ng Diyos. Ba't ang kailangan, magpakumbaba tayo, manalangin po tayo, at hanapin natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay. Ito po yung tatlong magagandang bagay na nangyayari sa buhay ng taong naliwanagan ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, mga minamahal, ang naliwanagan ng salita ng Diyos ay alam niya kung saan siya lulugar. Ang taong naliwanagan ng salita po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi na bumabalik sa kadiliman. Ang taong naliwanagan ng salita ng Diyos, tiyak. He or she always be blessed ng Panginoon. Tiyak na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. At napakainam sa buhay po natin, mga minamahal, na magkaganito po tayo. Isang sanggol na kung saan ay nakahiga sa Biblia. Nang ibig sabihin, ang buhay niya ay payapa. Bakit? Nandun siya at namumuhay sa salita ng Diyos. Na parang isang sanggol, when you rest on the promises of God's Word, kakaroon tayo ng mapayapang buhay. A peaceful life. Kung bawat isa po sa atin na nakasandig, nagtitiwala at pinangahawakan ang mga pangako ng Diyos. Yan ang magandang mangyayari sa buhay natin. Walang taong nanalig. Walang taong nanindigan sa salita ng Diyos. Walang taong, mga kapatid, na namuhay ayon sa salita ng Diyos, na nagpabayaan ng Diyos. Na nagpabaya ang Diyos kanya. Mga minamahal, maaaring meron ka ngayong pinagdadaanan. Ba't sa ngayon lang yan? Ba't lagi mong balik-balikan ng mga nakaraang panahon? At kung bibilangin natin at susumahin, mas marami pa rin blessing ang ginawa ang Diyos at tinanggap natin kaysa sa mga problema na dumating sa buhay natin. Dadagdagan ka ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Higit sa inaasahan natin ang lahat ng bagay na kailangan natin
kapag niyakap mo at minahal ang salita ng Panginoon na nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Kaya kung ako, ikaw, kapatid, makinig tayo sa Panginoon, magpakumbaba po tayo. Taligdan ang ating mga kasalanan. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin ka sa oras na ito. Magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Ulitin ko, walang hindi naiintindihan ng Diyos. Nagkamali ka, nagkasala ka, naiintindihan ka ng Diyos. At hindi sarado ang pintuan ng kapatawaran sa buhay mo ngayon. Bukas na bukas. At welcome na welcome ka. Nakatakda kang patawarin ng Diyos kung lalapit ka ngayon sa Kanya. Kaya mo bang lumapit sa Kanya? Kaya mo bang isuko sa Kanya yung mga hidden and secret sins sa buhay mo? Kung meron man. May mga inililihim ka ba? May mga itinatago ka ba? Na maaari o nag-i-enjoy ka, hindi ka nakikita at hindi alam ng karamihan. But my dear brothers and sisters, ang sasabi po ang salita ng Diyos na walang lihim na di mabubunyag. Bakit? Makapagtago man tayo sa mata ng tao, hindi tayo makapagkukubli sa mata at paningin. Ang tanging natin kailangang gawin, magpakumbaba, manalangin, at hanapin ang Panginoon, at taligdan ng lubusan, at hindi na kailangang balikan ng ating mga kasalanan. Mapagpatawad na Diyos at mahabagin naming Ama na nasa langit. Ikaw ang Diyos na nakakaalam at nakakasaliksik ng lahat, maging sakay sulok-sulukan ng aming mga buhay. Narito po kami, lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba, inaamin na ako'y nagkasala, ako'y nagkamali. Patawarin mo ako, Panginoon. Hallelujah.
Tulungan mo kaming tuluyang magbago at lubusang yakapin ang liwanag at tuluyan ang talikuran ng dilim. Ayaw na namin sa karimlan. Tulungan mo kami lumakad sa liwanag na paglema. Sa liwanag na iyong sarili. Tawarin mo po kami. At ako po'y umaasa na kaming lahat na nakikipag-usap sa iyo, uuwing pinatawad. Uuwing taglay yung panibagong buhay. Uuwing taglay, Panginoon, ang panibagong pag-asa. Uuwing taglay ang higit na liwanag upang sa mundong ito'y manatiling liwanag at makapagbigay ng liwanag. Upang higit po naming madaig ang dilim at hindi kami mapadilim ng kadiliman. Bagkos ang liwanag na meron sa amin ay maging liwanag sa dilim. At sa tulong mo, Yahweh, lalo kaming magliwanag. Makita nila ang liwanag na ito. Pang bawat isa sa amin ay makapag-anak, makahawa, makapagbigay ng pag-asa. Ito ang panawagan mo sa amin. Kaya marami pong salamat sa pagkakataong ito. Amen. Hallelujah. Now, my brothers and sisters, sa oras na ito ay nanyayahan ko kayo na humingi ng 3 kahilingan. Lagi mong tandaan, yung hihingin mo, alam na ng Diyos yan na hihingin mo. Ang kailangan mo na lang ang kinin. Ang kailangan mo na lang idideklara yan. May bubulong sa'yo ngayon. Sasabihin niya, hindi mo tatanggapin yan, hindi mangyayari yan sa'yo, pero huwag mong pakikinggan ang bulong na yan. Sisirain niya ang pananampalataya mo, bibigyan ka niya ng pagdududa. Ba't ang taong hindi nagdududa, ang taong nananalig at nananampalataya hindi mabibigo. Kaya sa oras na ito, yung 3 ihingin mo kay Lord ngayon, ang kinin mo na. I-release ng Diyos. Ibibigay sa'yo. Tatanggapin mo. Iuuwi mo. Hindi pwedeng hindi. Sapagkat ang Diyos ang may control ng lahat. Hindi kayang pakialaman ng demonyo yung bagay na meron ka at ibinibigay ng Diyos sa'yo. Malibang ibigay mo yan sa demonyo. Hindi yan pwedeng pakialaman. Kaya Panginoon, narito po ang aking mga kapatid, patuloy kaming dumadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Naniniwala kami dakilang Diyos na lahat ng aming 3 kahilingan, ibinigay mo na, ipinagkaloob mo na, tinanggap na po namin, ano man ito, sa pangalan ni Jesus. At ito'y pinabalo namin, siniselyo namin ng banal na dugo ni Jesus upang hindi maagaw, hindi manakaw ng diablo sa buhay namin. At hindi namin ito ibibigay kailanman sa Kanya. Yung liwanag na meron kami, hindi namin isusuko kay Satanas kailanman. Pagkas dadaigin namin ng liwanag namin ang kadiliman. Panginoon, salamat sapagkat naniniwala kami na meron kami, dinagdagan mo pa kami. Walang uwi ditong kulang. Lahat may dagdag. Lahat may biyaya. Lahat may pagpapala. Sa pangalan ni Jesus,
pangalan ni Jesus. Kaya Panginoon, maraming pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Kaya naman ang lahat ng papuring parangal ay tanging sa iyo lamang naming ibinibigay at ibinabalik. Amen and amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Salamat po sa Diyos. Lahat po ng bagay gusto po natin pabasbasan sa Panginoon. Inanyayaan ko kayo na ito po ipag-pray natin. Taas nyo kay Lord at tayo manalangin. Mga kapatid, patuloy natin isama sa panalangin. Mga kapatid natin may kaarawan. Mga kapatid natin na alam natin may mga pinagdadaanan, pagsubok, problema, kinakaharap sila ngayon. Sa naman ang kanilang mga pangangailangan pinansyal, kalakasan, ng ating support, maging ng ating pong presensya. Panginoon, ang mga kapatid namin ito, tinataas namin sa inyo. Hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Kayo po, Diyos, ang nakakahigit na nakakaalam. Kaya dalangin po namin na sa oras na ito, ang iyong yakap, ang iyong pagmamahal ay kanilang maramdaman. Maalala kanila sa gitna ng dilim, Panginoon, na kanilang kinalalagyan. Hayaan mo ang liwanag mo na minsan dumating din sa buhay at tinanggap nila ang maging liwanag nila, lakas nila at pag-asa sa kanilang kinaroroonan at kalalagayan ngayon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, ang aming mga council, mga workers, staff, lahat ng mga workers, lahat ng manggagawa dito po sa PFCC 3 Baguio Benguet. Pagpalain mo din, Panginoon, ang aming worship team, ang aming mga choir. Patuloy niyo silang bigyan ng kalakasan, ng kalusugan, at patuloy silang maging malakas, matatag, Panginoon, sapagkat alam po namin ang ginagawa ng dyablo sa mga taong naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kabataang ito na tumutugtog at sumasayaw sa pangalan mo. Mabigyan kanila ng karangalan, higit sa kanilang ginagawa ngayon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga tithers, ang mga donors, ang mga kapatid namin na lihim, Panginoon, na tumutulong, nagbibigay, nagkakaloob upang may pagpatuloy, Panginoon, ang gawain na ito. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, at patuloy po namin itinataas sa iyo ang lahat ng aming mga daladalahan, basbasan ito, ugad, balutin ng dugot, kapangyarihan ni Jesus, upang sino mang gumamit ng lahat ng ito, o Diyos, ay patuloy na maging daan, Panginoon, ng himala at pagpapala. Salamat, mabuting Diyos, at aming pagpalayo po ang kabuhayan ng bawat isa ng aming mga mahal sa buhay. Ingatan sila saan man sila dapat naroon. At maraming salamat sa sobrang biyaya at pagpapala, Panginoon, na tinanggap namin ngayon. Kaya pinabalik po namin sa iyo ang kapurihan, ang karangalan, magpakailanman sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa sa amin sa araw ng Sabado ay muling babalik upang purihin ka at parangalan sa araw-araw. Action,
buhay.